Sa part 75 ng EDCY Bianzi hindi napigilan ni Bianzi ang kanyang emosyon. Sa isang tahimik ngunit mabigat na sandali, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong halos sumuko na siya sa buhay, mga panahong puno ng gutom, pagod, at luha na walang nakakaalam. Habang nakaupo siya at nagsasalaysay, mapapansin ang panginginig ng kanyang boses. Hindi ito iyak ng kahinaan, kundi iyak ng isang taong nakaligtas. Noon, ayon kay Bianzi ang araw-araw niyang problema ay hindi kung paano hanggat, kundi kung paano makakalampas sa isang araw. May mga gabing natutulog siyang walang laman ng tiyan. May mga umagang gumigising siyang may bigat sa dibdib dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pamasahe, pagkain, o pag-asa. Isa sa mga pinakamasakit na alaala ang kanyang ikinwento, ang makitang nahihirapan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, na pilit itinatago ang pagod at luha para lamang hindi siya panghinaan ng loob. Doon, biglang tumulo ang luha ni Bianzi, huminto siya saglit, huminga ng malalim, at sinabi, "Akala ko noon, hanggang doon na lang kami." Sa part 75, mas lalong naging totoo at hubad ang emosyon ni Edse. Ikinwento niya kung paanong pinagtatawanan siya ng iba, minamaliit ang kanyang mga pangarap, at sinasabihang hindi siya hanggat. Sa kabila nito, kumapit siya sa paniniwala na balang araw, may magbabago. Ang bawat luha na pamatak sa kanyang mukha ay simbolo ng mga gabing walang tulog, mga araw na puno ng panghihina, at mga panahong gusto na niyang sumuko pero hindi niya ginawa. Habang umiiyak siya, sinabi niya na hindi niya ikinahihiya ang kanyang nakaraan. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito dahil doon siya hinubog. Doon siya natutong maging matatag, mapagpakumbaba, at magpahalaga sa maliliit na biyaya. Kung hindi ko naranasan ang hirap, hindi ko mararamdaman ang halaga ng kung anong meron ako ngayon, ani Bianzi. Sa puntong ito ng part 75, ramdam ng mga manunood ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Marami ang naantig, maraming napaiyak, at marami ang nakaramdam ng inspirasyon. Ang kanyang pag-iyak ay nagsilbing paalala na bawat tagumpay ay may kasamang sugat, at bawat ngiti ay may pinanggalingang luha. Tinapos ni Bianzi ang salaysay sa isang mensaheng tumimo sa puso ng marami. Kung nahihirapan ka ngayon, hindi ibig sabihin doon ka na lang. Darating ang araw na babalikan mo ang hirap na yan, at iiyak ka, hindi dahil masakit, kundi dahil nalampasan mo. Sa part 75 ng EDCYVHEANZY, hindi lang kwento ang ibinahagi niya, isang buhay ang ibinukas ni sa harap ng lahat.